Ang Facebook ay isang social networking site na naging daan para makakonek at makausap ang pamilya at mga kaibigan online na nasa ibang bansa o nasa malayo. Sa pamamagitan ng Facebook ay nakikita natin ang ating mga mahal sa buhay at kaibigan na nasa malayo. Yung iba, ito ang kanilang naging daan para makapaghanap ng panibagong kaibigan o kasintahan o makita ang pamilyang matagal na nilang hinahanap. Ngunit may mga taong ginawa ang Facebook na daan para makagawa ng masama, makapanloko ng ibang tao, saan mang bahagi ng daigdig na minsan pa ay nauwi sa mga pagpatay o naging sanhi ng aksidente. Ang South Africa ay isang bansang matatagpuan sa dulo ng Africa na napapaligiran ng Atlantic at Indian Oceans. Kilala ang South Africa sa mga nakakamanghang natural landscapes at wildlife safaris. Ang bansa ay tahanan din ng ilan sa mga pinaka-iconic at kilalang landmarks sa mundo. Kabilang na dito ang Table Mountain at Robben Island na puno ng kasaysayan at umaakit ng milyon-milyong turista taon-taon. Ngunit sa kasamaang palad, saan ka man pumunta sa South Africa ay may mataas na antas ng krimen. Mula sa maliit na krimen tulad ng pagnanakaw hanggang sa pagpatay. At ang South Africa ay kilala sa pagkakaroon ng isa sa pinakamataas na crime rate sa buong mundo. Ang mataas na crime rate ay dahil sa kahirapan at hindi naging maganda ang pagbibigay o hindi nabibigyan ng hustisya ang kadalasan sa mga biktima o mga nangyari. Ang kwento natin ngayong araw ay nangyari sa pinakamalaking lungsod ng bansa na Johannesburg. Ang malawak na megacity na ito ay tahanan ng mahigit 5.6 milyon na mga residente at isa sa mga nakatira sa lungsod ay isang lalaking nagngangalang Thabo Bester. Si Thabo ay pinanganak noong June 13, 1986 sa kanyang 16-year-old na inang si Maria Mabaso. Noong nag-isang taong gulang ito ay ibinigay siya ng kanyang ina sa pangangalaga ng kanyang lola. Ang pagpapalaki ng isang bata at bilang isang single mom sa mahirap na lugar ng Johannesburg ay hindi ang gusto niyang buhay para sa kanyang anak. Kailangan ni Maria na magtrabaho ng napakahabang oras para lang matustusan ang pangangailangan ng anak. Hindi nagtagal ay nadagdagan pa ng 3 ang anak ni Maria pagkatapos ni Thabo. Habang lumalaki sa pangangalaga ng kanyang lola, si Thabo ay mas madalas na nasa bahay ng pamilya Lau kung saan ang kanyang lola ay nagtatrabaho bilang housekeeper. At dahil madalas din siya ang dinadala ng kanyang lola sa trabaho. Napalapit si Thabo sa pamilya Lau kaya minsan ay tumutulong na rin ito sa kanyang lola at nagbibigay ng pera para sa kanyang mga damit at sila na rin nagbibigay kay Thabo ng pamasahe niya papunta at pauwi mula paaralan. At habang lumalaki ay mas lalong napalapit ang loob ni Thabo sa pamilya. Katunayan ay sinabi niya sa kanila na i-adapt na lang siya. Sinabi ni Thabo na ang kanyang lola ay alcoholic at nahihirapan na rin siyang alagaan ito. Dagdag pa doon ay hindi na rin maayos ang relasyon ng kanyang lola at ng kanyang ina. Kaya kapag minsan na dinadalaw siya ng kanyang ina ay nauuwi sa away sa pagitan ng dalawa. Noong 10 taong gulang si Thabo ay bihira na niyang makita ang kanyang ina. At yun ay nakaapekto sa kanyang pag-aaral. Bumaba ang kanyang grado kaya nagdesisyon ang kanyang lola na pahintuin ito sa pag-aaral. Kaya nung 5th grade ay naging dropout ito. Ayon sa mga dating guro ni Thabo, siya ay mahilig magsalita na minsan ay hindi na totoo para lang makuha niya ang kanyang gusto. At sa mga panahong yun ay madalas din itong nakakakita ng away at minsan pa ay sinasaktan siya ng mga lalaking bumibisita sa kanyang lola. Hindi na naging maganda ang buhay ni Thabo, kaya sa edad na 12 ay umalis ito sa kanyang lola at mas piniling tumira sa lansangan. Hindi nagtagal ay namatay ang kanyang lola. Pagkatapos noon ay biglang nanahimik si Thabo at wala nang may alam kung nasaan ito. Kahit ang kanyang ina ay hindi na rin alam kung nasaan siya. At dahil sa lansangan lang ito nakatira ay natuto itong magnakaw. Pinasok din niya ang kahit anong trabaho para lang magkapera. Sumama din ito sa mga gang o sa iba pang mga ulilan na nakatira din sa lansangan. Kadalasang ginagamit ng mga gang ang mga bata para gawin ang kanilang maruming gawain dahil hindi sila mahahatulan o nakukulong, hindi tulad ng mga nasa tamang edad na. At doon na nagumpisa ang panloloko ni Thabo.
Ang kadalasang kaso ni Tabo ay tungkol sa tseke o ang mga panloloko sa mga matatandang babae sa pamamagitan ng pagkuha ng pera sa kanila. Kaya sa edad ng 17 ay nakulong ito. Matapos itong makulong dahil sa kasong fraud, ay nasentensya nito ng 6 na buwan na pagkakakulong lamang dahil na din sa kanyang edad. At matapos itong makalaya ay dinala ito sa kustodiya ng kanyang ina, ngunit hindi nagtagal ay umalis ulit ito at mas pinili ang buhay sa lansangan at itinuloy ang masamang gawain. Ngunit kahit na matagal itong nanirahan sa lansangan ay hindi ito nakitaan na naghirap dahil sa laging mamahaling damit ang kanyang suot at gamit ang mga latest iPhone at laptop. At hindi na nakakapagtaka kung saan galing ang mga perang pinambili niya ng mga mamahaling bagay. Gumawa ng peking Facebook account si Tabo kung saan ay nagpost ito bilang isang modeling agency. Nakikipag-ugnayan ito sa mga kabataang babae at pinapangakuan na mabibigyan niya ng trabaho bilang isang modelo. At para magmukhang lehitimo ay nakikipag-meeting ito sa kanyang mga biktima sa mga magagarang hotel. Hindi lang manloloko at magnanakaw si Tabo, katunayan ay bayolente din ito. Kapag mag-isa na lang babae ay tinututukan niya ito ng kutsilyo at kinukuha niya ang mga mahalagang bagay at pamahaling gamit. Katunayan sa isang araw ay nakakapagnakaw ito ng 2 hanggang 3 laptop. Hindi lang niya ito ninanakaw, minsan ay umaabot pa sa puntong sinasaktan niya ang kanyang biktima. Nakakalungkot pa dahil sa hindi lang yon ang kanyang pamamaraan para makascam at makapang-abuso. Katunayan ay mayroon pa siyang 13 fake accounts sa Facebook para sa iba't ibang mga schemes. Kasama na doon ang account niya na nagkukunwaring housing manager, nanggaling sa mayamang pamilya o tagapagmana. Si Tabo ay napaka-eksperto pagdating sa pagsisinungaling at panloloko at gagawin niyang lahat para lang makuha ang kanyang mga gusto. Dahil doon ay naging lubhang bihasa na conman at manloloko si Tabo. Ang conman ay isang lalaking manloloko o nanilinlang sa isang tao sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang tiwala at paghikayat sa kanila na maniwala sa isang bagay na hindi totoo. At sa edad na 20s ay marami na siyang nanakaw na halos nagkakahalaga na ng $10,000. At dahil sa marami itong pangalan na ginagamit ay nahirapan ang mga pulis na matrack ito. September 21, 2011, sa hilagang bahagi ng lungsod ay matatagpuan ang chic residential coastline na Sunset Beach sa Cape Town. At sa magandang location na yun ay maraming maliliit na hotels na makikita sa harap mismo ng dagat. Umaga ng araw na yon ay kinausap ni Tabo ang isang receptionist na nagtatrabaho sa isa sa mga hotels na yon. Nagkunwari itong guest sa isang room sa hotel na yon at sinabing kinakailangan niyang umalis ng maaga dahil sa may importante itong lakad. Sunod nun ay sinabi niya na ang kanyang girlfriend ay naiwan sa kwarto na natutulog at hindi pwedeng storbohin o gisingin hanggang 2:00 ng hapon. Walang nakitang kaduda-duda ang receptionist kaya sinunod na lamang niya ang sinabi ni Tabo. Hanggang sa dumating na ang hapon ay wala pa ring may nakitang umalis mula sa kwarto. At dahil sa nag-aalala na ang receptionist ay kinausap niya ang kanyang manager at nagtanong kung pwede ba niyang makuha ang keycard para ma-check ang kanilang guest. Ngunit matapos kumatok ng ilang beses sa pintuan ay walang sumasagot. At dahil sa sumama ang manager ay nagdesisyon na ito na buksan ang kwarto gamit ang keycard. Noong pumasok na sila ay tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ng babae. Nakahiga ito sa kama nang walang damit ang pangitaas na bahagi ng katawan. Nakamulat ang mga mata at nakita nilang may tama ito ng saksak sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal ay nakilala ang biktima na si Nongfondo Tihulo, isang 26 years old na model na nakatira sa Cape Town, at na-identify si Tabo na suspect. Nagkakilalang dalawa noong January 2011 sa Santon, Johannesburg kung saan ay nagtatrabaho si Nongfondo sa BMW. Agad na nagkamabutihan ang dalawa at nagpalitan ng number. Hindi matukoy kung ang relasyon ng dalawa ay seryoso. Dahil sa pagkatao ni Tabo ay hindi mo malalaman kung ang pakikipagrelasyon niya kay Nongfondo ay totoo o para lamang sa kanyang masamang motibo. Bumalik sa Cape Town si Nongfondo at dahil sa matagal ding hindi sila nagkita ay nagdesisyon silang magkita sa isang hotel at doon na napatay ang babae. Bagamat nagtatago na si Tabo ay alam ng mga pulis kung paano ito mahuli. Kinakailangan lamang nilang sakyan ang mga scams ni Tabo. At 1 buwan lamang ang nakakalipas, October 2011 ay nahuli ng mga pulis si Tabo sa kalagitnaan ng isa sa kanyang mga schemes.
Nalaman na nung kita sila sa hotel ni Nung Fondo ay nag-away sila dahil sa ex-girlfriend ni Tabo. At nung hindi na mapigilan ni Tabo ang galit ay kumuha ito ng kutsilyo. Nanlaban pa si Nung Fondo ngunit dahil mas malakas si Tabo ay nasaksak ito sa dibdib. Imbes na tulungan si Nung Fondo dahil sa natamong sugat ay kinuha niya ang password sa laptop at cellphone ng babae. Kasama na doon ang lahat ng kanyang gamit at saka umalis. Sa ginawa ni Tabo ay makikita na wala siyang pinahahalagang buhay ng tao. Kaya naging isa itong notorious na kaso sa South Africa. At sa kahit saang headlines ay tinatawag siyang the Facebook Killer. Sa kabila ng sinabi niyang detalye sa nangyaring pagpatay kay Nung Fondo ay pinanindigan ni Tabo na wala siyang intensyon na patayin ang babae. At sa interview nito ay makikita ang kaswal lang itong nagsasalita tungkol sa kanyang pagkamatay. Matapos maaresto sa Durban ay kinasuhan ng murder at 2 counts of assault si Tabo. At matapos ang 1 taong preparation at negotiation kay Tabo ay na-plead guilty siya sa lahat ng kasong isinampa sa kanya. Matapos ang kanyang sentensya ay opisyal itong nakulong sa Manguang Correctional Facility at doon mananatili ng ilang taon. At habang nasa kulungan ay ginawa ni Tabo ang lahat para maging isang mabait na bilanggo. At bilang magaling na conman ay napaniwala niyang ibang tao na siya ay nagbago na. Sa taong 2013 ay ginawa na lamang 30 years ang kanyang sentensya. Malayo sa unang sentensya niyang life sentence. Ngunit kalaunan ay naging maliwanag na aktibong konektado pa rin si Tabo sa outside world. Dahil sa tuloy pa rin itong gumagawa ng panloloko at gumawa pa ng fake account na isang building company sa tulong ng isang kilalang celebrity doctor na si Nandifa Magudumana na nakilala ni Tabo nung nag-aaral pa lang ang doctor sa isang university. Si Nandifa ay kilala at respetadong doctor sa social media na mayroong 152,000 followers sa Instagram at 14,000 followers naman sa Twitter. Sa kaparehong profiles ay makikitang ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili bilang isa sa mga top 20 na most influential young South African noong taong 2018 na masasabing isang malaking achievements. Kaya ang tanong ng marami ay bakit ang isang successful at batang doctor at isang negosyante ay nakipagsabuatan sa isang taong katulad ni Tabo. At sa kung anumang kadahilanan kahit matapos maisapubliko ang kaso ni Tabo ay ginawa niya pa rin ang kanyang makakaya para lamang makipag-ugnayan kay Tabo at nung nagawa niya ay binisita pa niya sa kulungan. Marangya ang buhay ni Nandifa. Nakatira ito sa malaking bahay, nagrenta ito ng pribadong mansion at nagmamay-ari ng mga sports cars. At sa kabila ng kanyang tagumpay, ay malinaw na hindi pa rin ito sapat at nangibabaw pa rin ang kasakiman. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng relasyon ang dalawa na kung sa totoo lang ay nakakomplikadong isipin. May 3, 2022, 10 taon ang nakakalipas matapos makulong ni Tabo, ay naalerto ang mga cell guards sa nangyari sa Cell 35 kung saan ay yun ang selda ni Tabo. Sa kasamaang palad ay nasunog ang selda ni Tabo at kasama siya sa nasunog at halos hindi makilala si Tabo. At dahil sa walang makontak na pamilya ni Tabo ay si Nandifa ang pumunta para i-identify ang katawan. Nagpakilala itong asawa ni Tabo kaya hindi na kailangan pang ang pamilya ni Tabo ang mag-claim ng kanyang mga labi. Ang kanyang pamilya na ayon sa kanya ay hindi niya na rin nakikita ng napakaraming taon. At hindi doon magtatapos ang kwentong ito. Dahil sa namatay na si Tabo at na-identified na ang kanyang katawan at nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni Nung Fondo. Pero dyan kayo nagkakamali. Dahil sa positibong pag-identify ni Nandifa sa katawan ni Tabo, kaya hindi na nag-abala ang mga pulis na magsagawa pa ng DNA analysis. Ngunit kalaunan ay nakitang hindi nag-match ang sinabing katawan na nasunog na si Tabo sa DNA ng ina nito. Nalaman ito dahil sa isang journalist na nag-expose na buhay pa si Tabo at gustong maghugas kamay ng mga pulis. Ang mga journalist at ang publiko ay nagrally dahil sa pinanindigan nila na buhay pa si Tabo dahil sa mga tulong ng mga kasabwat. Kaya nakatakas ito sa kulungan at sa ngayon ay bumalik ito at malayang namumuhay. At may lumabas pang litrato na kamukha ni Tabo 2 buwan matapos ang nasabing pagkasunog kuno niya sa bilangguan sa lugar kung saan nakatira at nagtatrabaho si Nandifa. Inilabas din ng mga journalist ang autopsy report ng bangkay na nakita sa Cell 35 at nakitang basag ang bungo mula sa malakas na impact o malakas na pagkakapalo. At kasunod nun ay sinunog. At hindi lang yon dahil ang katawan na natagpuan ay may taas na 141 centimeters
habang si Tabo ay may taas na higit sa 170. Kaya malaking katanungan sa kung kanino ang katawan ang nakita at paano nakapasok yon sa bilangguan. At matapos ang makailang ulit na DNA testing, ang katawan ay nakilala na si Catlego, isang 33-year-old na namatay sa isang aksidente, at nakumpirma na siya ay dapat na dadalhin sa isang government-owned na morgue. Tahimik ang gobyerno sa nangyari at hindi opisyal na nagdeklara ng kahit na anuman, hanggang sa noong March 2023 ay inamin nila na nakalabas nga sa bilangguan si Tabo. Pagkatapos ay idineklara nila na magbibigay sila ng 100,000 rand o humigit kumulang na 300,000 pesos na pabuya sa kung sino man ang makakapagbigay impormasyon kung nasaan si Tabo. Naging tahimik ng saglit, ngunit kalaunan ay may ilang tao ang lumapit sa pamahalaan para sabihin ang tungkol sa isang lalaking nakasama nila sa negosyo. Si Tabo at Nandifa ay nagpapatakbo ng isang scam company na pinangalanan nilang Aaron Properties simula nung nakatakas ito sa bilangguan. At dahil nga sa umugong na balita na nakatakas ito, kaya naghinalang kanilang mga kliyente. Ngunit bago pa man sila mahuli ng mga pulis ay naglahong parang bula si Nandifa at Tabo. Ipinakalat ang balita sa lahat ng police departments sa buong bansa, ngunit sa kasamaang palad ay huli na dahil sa nakalabasan ng bansa ang dalawa. Dumako tayo sa bansang Tanzania. Ang Tanzania ay isa sa mga pinaka-underdeveloped na bansa sa buong mundo. At dahil sa limitadong access nila sa technology, ang nasabing bansa ay naging tamang lugar para kay Nandifa at Tabo. Pero noong April 8, 2023, isang buwan lamang ang nakakalipas matapos opisyal na inanunsyo ng pamahalaan, ay sa wakas nahuli si Tabo at Nandifa. Plano pa sana nilang tumakas papuntang Kenya, ngunit natigil ang kanilang sasakyan. Siya nga pala, si Tabo ay hindi kailanman opisyal na nadokumento bilang isang South African. Sa halip ay aktwal na nagmamay-ari ng isang American passport sa ilalim ng pangalang Tom Williams Kelly. Pagkatapos ng pag-aresto ay nalaman na may kasabwat silang 7 katao. Plinano ng maayos si Nandifa ang pagtakas ni Tabo. Natuklasan na ang ilan sa mga warden ng security firm na nagpapatakbo din ng bilangguan na pinangalan ng G4S ay kasama rin sa mga kasabwat. Ang ama ni Nandifa na isang businessman at dating guro ay tumulong din para sa kanyang anak. Ito ay isang napaka-organized at kakaibang escape plan para lamang maitakas ang isang manloloko at mamamatay tao para makapanloko ulit. Sa araw na nasunog ang Cell 35, at dahil sa nagpapanik at nagkakaroon na ng komosyon, ay sinamantala yun ni Tabo para makalabas ng walang nakakapansin sa kanya. Nakalabas ito na suot ang uniform ng isang security officer at daladalang access card para makalabas. At kasunod nun ay sinundo siya ni Nandifa. Pagkatapos makalabas ay dumiretso ito sa isang narentahang mansion sa Hyde Park area sa Santon. Doon ay masaya siyang namuhay gamit ang mga mamahaling sasakyan, kumakain ng mamahaling pagkain at gumagamit ng mamahaling alahas, at yun ay galing lahat sa panloloko. Kahit na alam ng mga pulis na hindi nagmatch ang DNA ay wala silang ginawang hakbang hanggang sa may isang journalist na naglabas sa publiko ng katotohanan. Sa ikalawang set ng legal proceedings ng kaso ni Tabo ay kinasuhan siya ng murder, sa pagpatay kay Nongfundo at 2 counts ng sexual assault. At ang kanyang dating life sentence na ginawang 30 years na lamang ay binalik ulit sa life sentence. At inilipat ito sa bagong bilangguan kung saan ay mas mahigpit ang seguridad. Ang kanyang mga kasabwat ay ang siyang sasailalim sa paglilitis, kasama doon ang kanyang girlfriend na si Nandifa, ang ama ni Nandifa at ang 2 dating guard ng correctional facility. Napag-alaman na ang isang cell guard ay ang siya ring nagbigay ng suhol sa ibang mga empleyado para magbukas ng gates at para i-disconnect ang security cameras. Bagaman si Nandifa ang mastermind ay itinanggi niya na may kinalaman siya. Sa halip ay sinabi niya na kinidnap siya ni Tabo at pinilit na tulungan ito na labag sa kanyang kalooban. Mabuti na lamang at nakita ng korte ang lahat ng kanyang kasinungalingan, kaya hindi nila ito binigyan ng pagkakataon na makapagbiyansa. Ang court proceedings para sa mga natitirang akusado ay patuloy pa rin. At dahil sa mga nakuhang pera mula sa naloko, ay makakaya na lang makakuha at makabayad ng mga gagaling na abogado. Ang malinaw pala ngayon sa kasong ito ay si Tabo, na makukulong na habang buhay. Maliban na lamang kung gagawa na naman ito ng panibagong escape plan.